Hinihintay ni Shane si Edward sa coffee house na malapit sa retro bar na pagmamay-ari nito. May importante raw itong sasabihin sa kanya. Kahit masama ang pakiramdam niya ay pinilit niyang makipagkita rito. Humigop siya ng kape habang panakanakang sumusulyap sa pintuan ng coffee shop. Maya-maya pa ay dumating na si Edward, kasama nito si Agent Travis. Tumayo siya habang papalapit ang mga ito. "Kanina ka pa naghihintay, Shane?" Tanong ni Edward na umupo sa tabi niya. "Hindi naman, halos magkakasunod lang tayo. Bakit nga pala kayo magkasama?" Tanong niya na nagpapalit-palit ang tingin sa dalawa. Makikipagtulungan na raw si Edward sa atin para mahuli ang kapatid niya. Tumingin ito kay Edward. "Alam kong mahirap ito dahil kapatid mo si Avery. Pero kailangan mo itong gawin para rin sa kabutihan ng lahat. Para kay Shane, gusto kong ipaalam sa inyo na sinundan ko si Avery noong isang araw. At nakita ko na nagkita sila ni Gwen sa sementeryo. Sinundan ko sila pero sadyang matinik si Gwen at iniligaw ako. Kinabahan siya ngayon." "Magkasama na silang dalawa? Paano kung..." "Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Shane. Mainit ang sitwasyon nila ngayon at limitado ang galaw nila, lalo na't hinahanap ng mga pulis si Avery ngayon at hindi ako titigil para kumuha ng sapat pang ebidensya upang mahuli na rin si Gwen. Huwag kang mag-alala, Shane. Nakaisip na ako ng plano para mahuli ang kapatid ko. Hindi naman siya ganon dati eh. Sobra siya ni Ate Avery nung wala ka pa sa buhay nila, Rosel. Pero nagbago lahat ng iyon nang dumating ka at ikaw ang minahal ni Rosel. At hindi siya. May sakit si Ate Avery. Mayroon siyang psychological mental health condition. Wala sa katinuan ang isip niya at kaya niyang gumawa ng mga masasamang bagay. Nakadama siya ng awa para kay Avery. Kung papayag ka, Shane, wala na akong iba pang maisip na paraan kundi ang ipain ka sa kanila." "Ipain? Kanino? Travis?" Tanong ng isang tao mula sa kanilang likuran. Sabay-sabay silang napalingon sa nagsalita. "May problema ba? At bakit kailangang ipain si Shane?" Nanikit ang mga mata ni Rosel habang tinatanong nito si Travis. Tumayo si Travis. Pare, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nasa Maynila ka at inihatid mo si Fea?" Pag-iiba ni Travis sa usapan. "Damn, ito, wala ba kayong balak na sabihin ang pinag-uusapan ninyo sa akin? Kung tungkol ito kay Shane at kay Avery, bakit nagmumukhang labas ako sa pinag-uusapan ninyo?" Lumakas ang boses ni Rosel na naging dahilan para pagtingnan sila ng mga ibang tao na naroon sa coffee shop house. "Umupo ka, pare." Hinawakan ni Travis ang balikat ni Rosel pero agad iyong inalis nito. Halatang galit na ito sa kanila. "Bakit nandito si Edward? Alam mo ba kung nasaan ang Ate Avery mo? O baka magkasabwat kayong dalawa at ipapahamak mo lang si Shane?" Nanggagalaiting tanong ni Rosel. "Pare, nandito si Edward para tulungan tayo na mahuli si Avery at para mahuli na rin si Gwen. Alam mo, ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang kapatid ko. Sa lahat ng nangyari ngayon, Rosel, ikaw ang may kasalanan. Pinaasa mo ang kapatid ko. Sa kabila ng lahat ginawa niya sa negosyo mo, hindi ka ba nakokonsensya na dahil sa'yo gumagawa ng masama ang kapatid ko? Akala mo ba hindi ko alam na ilang bisis na siyang nagmamakaawa sa'yo para lang mahalin mo siya? At kahit na ipinagtatabuyan mo siya, patuloy pa rin siyang nagmamahal sa'yo? Patuloy pa rin siyang lumalapit sa'yo? Natatandaan mo nung huling punta mo sa bahay ni Ate Avery? Nung araw na yun, gusto niyang ipapatay si Shane. Mabuti na lang napigilan ko ang lalaking inuutusan niya. At ngayon kung makaasta ka, para bang wala kang nagawang mali?" Tumayo si Edward sa kinaupuan nito at marahas na hinila ang kwelyo ng suot na polo ni shirt ni Rosel. "Sisisihin mo ang sarili mo." Agad rin itong binitawan ang kuhelyo ni Rosel. Sinulyapan niya si Rosel at napailing sa inaasal nito. Sinundan ng dalaga si Edward habang papalabas ito ng coffee shop house.
Nalungkot siya para kay Edward at nauunawaan niya ito. Hindi niya alam ang relasyon ni na Rosel at Avery. Nung kung saan alam lang niya, hindi sana niya ito ginulo. Ang dalawa hanggang ngayon sana buhay pa rin si Henry at hindi ito nadamay sa gulo ng buhay niya. Naiwan sila ni Travis sa loob ng coffee house habang nakatingin siya sa labas ng pinto. Tama si Edward, siya ang punot dulo nito at kasalanan niya kung bakit naging masama si Avery. Pare, gusto lang tumulong ni Edward at tama naman siya. Alam nating dalawa na dahil sa iyo kung bakit nagkaganon ang kapatid niya. Nagulat ako, muntik na rin palang ipapatay ni Avery si Shane. Umiling-iling si Travis. Bumuntang hininga siya. Ipapain ninyo si Shane para mahuli si Avery? Bakit hindi na lang ako? Total ako naman ang may kasalanan sa kanya. Pare, may isang bagay ka pang dapat malaman. Hindi lang si Avery ang problema natin ngayon kundi si Gwen. Pumasok muli si Shane sa loob ng coffee house. Kinuha nito ang bag nito, naiwan nito. Sinulyapan niya si Travis. Aalis na ako at sa ibang araw na lang tayo mag-usap, sabi nito na tinalikuran silang dalawa. Tumayo siya para sundan ito na iwang naiiling si Travis at nagkabit balikat habang nakatingin sa kanya. Shane, sandali, sigaw niya habang nakasunod dito. Gustong tumulong ni Edward pero anong ginawa mo? Ininsulto mo siya at bigla ka na lang susulpot sa harapan naming tatlo, tapos aasta ka ng ganon? Nag-uusap kayo nang hindi ako kasali. Pagkatapos iyon ang maabutan kong usapin ninyo? Gusto mo bang ipain ka? Para ano? Para sa sarili kong problema? Hindi ko nakakayaning may mangyari pang masama sa'yo. Shane, kung si Henry nagawa niyang magsakripisyo dahil sa'yo, kaya ko rin yun. Kaya ko rin yung gawin. Hindi kita hahayaang mapahamak. Sana maisip mo rin na nag-aalala lang ako sa'yo dahil mahal na mahal kita. Malungkot na sabi niya habang nakatitig sa mga mata ni Shane. Hindi mo iyon kailangang gawin. Nawala na ng mami si Fea. Hindi ko hahayaan na mawala naman siya ng daddy. Dahil sa akin, aalis na ako at huwag mo na akong sundan. Ito na ang huling bisis na magkikita tayong dalawa. Pinigil niya ito. Tatakasan mo na naman ako? Iiwasan mo na naman ako? Hanggang kailan ka magpapanggap na hindi mo ako maalala? Alam ko na ang lahat, Shane. Narinig ko kayo ni Travis. Nung isang araw na nag-uusap, hindi mo kailangang magpanggap para iwasan ako. Kung sa tingin mo nakakabuti iyon sa akin, damn, hindi. Mas lalo mo lang pinapahirapan ang loob ko. At kung akala mo hahayaan kitang umalis, that will not happen, Shane. Galit na sabi niya na nagtaas ng boses dito. Napatigagal si Shane sa sinabi niya. Bakas ang matinding gulat sa mukha nito sa sinasabi niyang iyon. Nakita niya ang paglapit ni Edward sa kanila. Shane, halika na. Hinawakan nito ang kabilang kamay ni Shane. Nagkunot noo ang noo niya sa ginawa nito. Hindi siya sasama sa iyo, inis na sabi. Inis na sabi niya, hinila si Shane. At sa tingin mo sasama siya sa iyo? Mapang-asa na tanong ni Edward na ikinagagalit niya. Itinulak niya ito at nang malakas at nangangalaiting hinawakan ang kwelyo ng polo shirt nito. Tama na yan, Rosel. Hindi ako sasama sa iyo. Edward, halika na. Malakas na sabi ni Shane na nakatitig sa kanya. Nilapitan niya si Shane at walang pasubling binuhat niya ito at ipinasok ng pilitan sa kotse niyang nakaparada malapit sa kanilang kinatatayuan. Hindi nakaimik si Edward sa ginawa niya. Masama siyang tinitingnan ni Shane habang ini-start niya ang kotse niya. How dare you? Nakahalugip-hip na sabi ni Shane. Pasaway ka masyado. Nakagising usal niya. Manang-mana sa iyo si Fea. Magtita nga talaga kayo. Inirapan siya nito. Sa bahay mo ako idiretso. No? May iba pa tayong pupuntahan. Kinindatan ni Rosel si Shane. Napalunok si Shane sa sinabi niya. Hindi siya nito kinibo hanggang makarating sila sa kabayanan ng Ferrero. May kinakausap siyang kliyente roon. Habang nasa tabi niya si Shane, napanay ang hawak sa sentido nito at nakasimangot sa kanya. Napailing na lamang si Rosel at hindi pinansin ang nag-aaburutong si Shane. Alas 5 na ng hapon nang bumalik sila sa magsaysay. Pero biglang bumuhos ang ulan at kasabay nun ang biglang pagtirik ng kotse ni Rosel sa gitna ng daan. Nakapangalumbaba si Shane habang nakatingin sa labas ng bintana. Narinig niya ang malakas na pagkulog at pagkidlat. Sa takot niya ay napayakap siya kay Rosel. Na-enjoy naman sa ginagawa niya. Nang mapansin iyon ng dalaga ay pinalo niya ang balikat nito. Aray! Ikaw itong biglang yumakap?
Alam mo kasalanan mo ito eh. Bumahing siya pagkatapos namumutla ka. Nag-aalalang tanong nito na sinalat ang leeg niya. Dam, may lagnat ka. Dagdag pa nito. Hindi na ako bata. Tinanggal niya ang kamay ni Rosel sa leeg niya. Pero mabilis na hinawakan ni Rosel ang kamay niya. Dito ka lang, mag-aabang ako ng sasakyan na dumadaan. Binuksan nito ang pinto ng kotse. Nakahalog-hip-hip siya habang pinapanood itong pumapara ng mga sasakyan pero wala namang tumigil kahit isa. Kaya naman lumabas siya at sinamahan ito. Ang tigas talaga ng ulo mo, singhal nito sa akin. Lalong lumakas ang ulan at tumakbo sila sa nakita nilang bahay kubo roon. Tinanggal ni Rosel ang pang-itaas na damit nito. Pinapanood niyang pinipiga ni Rosel ang basang damit nito. Nagsilabasan ang mga muscle nito sa katawan at hindi niya maiwasang mapanganga sa nakikita niya. Shane, untag nito na ikinamula ng mga pisngi niya. Iniwas ni Shane ang mga mata nito at itinuon sa paligid ang sarili. Umupo ito sa tabi niya habang nanginginig ang kalamnam niya at namamanhid ang buo niyang katawan dahil sa lamig at sama ng pakiramdam. Kailangan mong tanggalin ang damit mo. Here, nakakita ako ng tuwalya. Inamoy nito iyon. Pagtitiisan mo na lang kaysa naman mas lalo kang magkasakit. May medicine sa kotse, babalikan ko. Tumayo ito pagkatapos iabot sa kanya ang tuwalya. Madilim ang buong paligid at tanging liwanag ng kidlat ang nakikita niya. Pinigil niya ito dahil sa takot na mapag-isa. Tumingin si Rosel sa kamay nitong hawak niya. Huwag kang umalis. Nilinga niya muli ang paligid, baka biglang may magpakita sa aking multo. Tumawa ito at umupong muli sa tabi niya. Inabot niya ang tuwalya rito. Huwag kang titingin, banta ni Shane kay Rosel. Pipikit ako, nakangiting sabi nito at ipinikit nga nito ang mga mata. Tinalikuran niya ito at mabilis na tinanggal ang damit niya pero nahirapan siyang tanggalin ang bra. Niya kaya naman kailangan din niyang magpatulong dito. Napatigil sa paghinga si Shane nang dumantay ang kamay ni Rosel sa likuran niya. Kakaibang init ang gumapang sa buo niyang katawan. Kailangan nating gawin ito para bumaba ang lagnat mo. Nag-aalalang sabi nito. Huwag ka nang mahiya, nakita ko naman na yan dati. Pilyong sabi nito na ikinapula ng magkabilang pisngi niya. Hinawakan ni Rosel ang baba niya at inangat iyon. Nagkasalubong ang mga mata nilang dalawa na kapwa na nangungusap hanggang sa ibaba nito ang tingin sa mga labi niya. Unti-unti nitong nilapit ang muka sa muka niya. Masuyo siya nitong hinalikan. Hanggang sa lumalim ang halik niyon sa kanya. Napaigtad siya ng hapitin nito ang baywang niya. Mariin itong hinawakan doon at unti-unti siyang natatangay sa init ng nararamdaman niya. Bumaba ang isang kamay nito patungo sa puso niya at saka dumako pa roon. Napaungol siya ng dantayan ni Rosel ang ibabaw ng pantalon niya. Bumaba ang halik nito patungo sa liig niya habang gumagalaw ang mga kamay nito upang tanggalin ang butones at zipper ng pantalong suot niya. I want you now, mahinang sabi ni Rosel habang hinahalikan ang pagitan ng dibdib niya. Hinaplos niya ang buhok nito habang nakatingala siya at napapikit. Nang maibaba ang pantalon niya ay isinunod nito ang panty niya. Nakaluhod na ito sa harapan niya habang dinidilaan ang magkabilang ng dalaga. Rosel, para itong gutom na sanggol na sumisipsip sa mga iyon at walang sawang pinagpapalitan ang dila sa mga iyon. Habang ginagawa iyon ni Rosel ay pinasok nito ang daliri sa lagusan niya. And here it goes, sabi ni Rosel habang inilalabas masok nito ang daliri sa lagusan niya. Basang-basa iyon at sobrang sensasyon ang nararamdaman niya sa ginagawa nito. Rosel, I'm coming. Sinakop nito ang mga labi niya habang mabilis ang paglalaro ni Rosel sa lagusan niya. Mas lalo siyang umungol ng malakas sa pagitan ng halik nito. Mara siya nitong ipinahiga sa papag at binuka ang hita nito. I love you. Usal nito habang